Magandang tanghali po, ma'am. Gandang tanghali din po, sir. Anong ibig sabihin po nang isinasama pa yung inyong anak sa kababuyan na ginagawa ni Mister? Sir, yung si RJ Sean po ay asawa ko. So, anak po namin yung dalawa. So, ako ay nasa Dubai. Nagkaroon po siya ng babae. Dinadala niya yung babae. May photo siya dyan, no? Okay. May photo siya. And then, sa bahay niya, sinisex yung babae na kita ng mga bata. As in live. Kaya nga, nakapagsumbong sila sa akin. Binidyo nila yung sarili nila, sir. Then, sinid sa akin. So, doon ko nalaman. Andito po yung video ng mga bata. Okay, so ibig sabihin, habang nagsisex si Mister Nakapanood ng at bata. yung kanyang kalaguyo sa harap ng mga bata, Yes, sir. dalawa, Siya po ang Ako nagsumbong lang sa po. akin. nakita mo? Siya po Opo, ang kasi nagsumbong sa akin. nung ano po, nakikita ko po nung pagkagising ko, sabi ko, bakit may nakatayo dun sa kumot. Kasi nung nakikita ko sila, wala ko silang tinitignan, baka sabi ko baka may nangyari po. Tinignan ko po, nung tumayo po ata si Papa at naghubad, nakita niya po akong tumitingin, kaya pinatulog niya po ako. At meron katabi si Papa mo? Opo, yung babae po. Okay. Wow. Wow. And Okay. every week, sir, nagpapadala ako sa kanya. Ito yung sample na resibo. Sa isulooban na 1 linggo, ang budget nila sa akin is 400 dirham. Sa peso money, pag ang dollar ay mababa, medyo maliit. 5 plus. Okay. Ito po, every week, ang budget nila sa akin. Weekly po. Opo, ito po yung sample lang. Marami po akong resebo na nasa Dubai. Papaprint ko So po. malaki po yung binibigay yung budget. Kaya siguro na kapang babae kasi sobra-sobrang Sir, pera kasi pinapadala nyo. lumaki yung mga bata sa akin, talagang spoiled sila. Sa akin po kasi, gagawin ko yung lahat, mabigay ko yung kaligayahan nila, yung luho nila, makakain sila na masarap. Hello, RJ. So, sir. RJ, magandang tanghali sa'yo. Opo, sir. Magandang tanghali po. RJ, andito yung dalawa mong anak at saka si Mrs. Ang reklamo sa'yo ay yung pambababoy na ginagawa mo sa harap ng iyong mga anak na ikaw ay nakikipag-sex sa iyong kalaguyo na nakikita ng dalawa mong supling. Walang katotohanan po yan, sir. Nagsalita po itong panganay mo, itong babae, Wala pong katotohanan, sir, na ganyan po yung ginagawa ko. at meron pang araw, sumbong, video na kung saan kinakain mo yung ari ng iyong ng kalaguyo at wini-witness ng iyong anak. Child Walang abuse katotohanan yan. yan, sir. Child abuse yan, RJ, makukulong ka. Walang katotohanan. Sige, bakit walang katotohanan? So ano ang motibo nito mga bata para magsinungaling? Bakit magsisinungaling yung mga bata? Ano po yan, sir? Yung video na po yan, sir. Na-rated na po yan, sir. Ano po? Nasa trabaho po ako nung ginawa yung video na yan, sir. Hindi. Umpisa muna natin sa mga bata. So, ano yung nakita ng mga bata? Yung mga sinasabi ng mga bata na nakita nila na ikaw ay nakikipagtalik sa iyong kalaguyo. Ano yung nakita nila? Walang katotohanan yun, sir. Di ko naman ginawa yun talaga, Hindi sir. nga, may sinasabi nga yung mga bata. Tulad halimbawa nitong panganay mo na nakita niya, naghubad ka at ready ka nang makipag-sex dun sa iyong girlfriend, nahuli ka niya, pinatulog mo siya ulit. So ano ibig sabihin noon? Wala po, sir. Di po totoo yun, sir. Di ko po talaga ginawa yun, sir. So nagsisinungaling yung bata. Hindi naman siguro, sir. Baka tinuruan lang po yan, sir. Wala pong katotohanan po talaga yan, sir. Tinuruan lang itong bata. Handa pang umarap, sir. Kahit saan po, sir. Handa kang humarap sa korte kasi kapag ito ay ikinorte, kapag ito ay sinumbong namin sa Women's and Children's Desk, ikaw ay masasampahan ng kasong child abuse. So handa kang humarap sa korte. Opo, sir. Kasi wala lang po katotohanan po lahat yan, sir. Hindi ko naman po ginawa talaga yung ganyan na bagay, sir. RJ, Sir. alam mo, ikaw dapat ma-psychiatrist ka rin. Meron ka rin siguro problema na sa pag-iisip. Baka misira ka na sa ulo kung akong tatanungin. Hindi, seryoso ako. Kasi sino ba namang tatay na makikipag-sex sa kanyang kalaguyo sa harap ng mga anak at yung mga anak, pagagawin niya ng kababuyan para lamang mas lalong sasarapan siya habang nakikipag-sex sa kanyang kalaguyo. Ang gagawa lang yan, lalaking may sira na sa ulo. Bumitaw? So hindi niya siguro matake yung mga sinasabi ni Colonel at saka yung sinasabi ko at yung sasabihin pa nitong kanyang Sir, yung kabit din, gusto Mrs. kong kasuhan. Kasi inuntog-untog siya sa pader, sinampal-sampal after sex. Kasi nung after sex, naligo si RJ, nasa CR. Okay. Yung may tindahan po ako doon. So itong mga bata, kumuha ng soft drinks kumain. Inuntog-untog siya, sinasaktan sila nung kabit. Oh, Yun po. pati yun, idamay natin sa Sir, kaso. yun din po yung nilakad ko dito Dalawa kasi sila. lahat po ginagawa ko para sa kabutihan nila. Yung anak ko sataktan lang ng kabit. Yung babae pong nasa photo. Sila po ang nagsabi sa akin, Mami, yan yung babae. Sinampal ako. Kasi kung yung may kaso si RJ, mas titripling ko lalong kasi ng babaeng yan. Kasi sir, kabit lang siya ng asawa ko, kasal kami. Tapos kung sakta ng anak ko, untog sa pader, sir. Ulo to, sir. Grabe. Sige, ma'am. Hindi ako titigil, sir. Bubulukin ko kayo sa kulungan. Hindi ko kayo mapapatawad.
Tandaan niyo yan, humihinga pa ako. Hindi ako papayag na hindi kayo mabubulok. Nag-abroad ako, RJ, Dubai, Qatar, Saudi. Bakit ako nagpapakalayo? Para lang sa inyo. Mabuhay ko kayo na marangal, mabigay ko ang kaligayahan nyo, ang luho nyo. Pero ano sinukuli mo sa akin? Ha? Ngayong wala ka sa tabi namin ng anak mo, ano sinasabi? Mami, huwag ka na mag-abroad. Bakit? Binubugbog kami ni Daddy. Yung kabit niya, sinasaktan kami. Nagugutuman kami, namumulot kami ng basura. Panis na kanin. Inuuwian kami ni Daddy. Iwanan kami alas 5, uwian kami alas 12, launa kasama ang babae. Pagkatapos maghuhubad agad sila. Kahit kita namin. Ano ka baboy? Nakikinig si Queen pero ayaw niya magsalita. Gusto mo magsalita? Manawagan kay Queen? Ikaw na babae ka! Humihinga ako! Hanggat humihinga ako, ito ang tatandaan mo. Bubulukin kita. Tandaan mo yan kung gaano mo nilapatan ng kamay ang anak ko. Ito ang kapalit sa'yo, tamang batas na mabulok ka sa kulungan. Isa ka lang kabit. At wala kang karapatan saktan ng anak ko. Ako ang bumuhay sa kanya simula-simula. Magsasama, pues, magsama kayo ni RJ Sean sa kulungan. Tandaan niyo yan. Bubulok kayo, mabubulok kayo. Okay. Pati dolyares kong padala, nakikita mo to? Sampol pa lang to. Ikaw ang nakikinabang. Magkano bang pinapadala niyo noon, ma'am? Sir, ang batas ko po kasi, nung nasa Saudi ako dati. 190 US dollars? Sa dirham, sir. Dubai ako, sir. Magkano yan? So, 400 siya. So, i-convert sa peso money, ito siya, 5-1. 5,000? 5-1. 5.1? Opo. 5,000 mahigit. 5,000 mahigit. 5,190. Kada linggo? Ito yung mababa pa yung hulog ko, 400. Mostly, hinuhulog ko sa kanila, 500. So, ibig sabihin, mahigit 20,000? Yes, sir. Buwan-buwan yan? Isang Tapos ngayon, ang mga bata kumakain ng mga panis. panis. Sir, dito ba ako sobrang galit? Ito, nagpagdating ko, at saka yung kapitbahay nagsumbong. Anak mo, abroad ka, ang ganda ng ayos mo. Anak mo, nangihingi ng pagkain. Oh. Na panis. Nagsusumbong dito, si Daddy at yung babae. Kinakain yung hubot-hubad. Sir, ilang taon lang yan. RJ, Sa pananakit din, sir, sobra yan. baka Masarap ma'am, kayo. sobra-sobra yung binibigay mong budget, kaya naisipan niya, dahil sa sir, dami ng pera, mambabae na Sir, ang mambabae. sa akin naman kasi, sir, naupa ng bahay. Ito kasi mga bata, sir, kahit ganito to, mahilig mag-Jollibee, mag-SM. Masayang-masaya na ako, sir, no? Nakikita ko sa Facebook na nag-Jollibee, nag-SM. Kaya, doble kayod ako, sir. Actually, double job ako sa Dubai. Alam na mga kasamaan ko yan, sir. Pagtapos ng trabaho ko sa hotel, nag-aaral, sir, ako. Okay. Nag-aral, trabaho, Sige hanggat po. may oras. Sige po, ganito ang gagawin natin ng mama. Right after this, tuloy na po tayo sa CIDG. Yes, sir, diretso ko, sir, kaso. Sige, sasampa kayo ng kaso. Dalawa sa sila, si Mr. Bubulukin ko sila, sir. At saka Mamamatay ako pag hindi sila nabulok. Sige po.